Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Matapos naitala ng Department of Health o DOH na higit 5,500 kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV nitong ikatlong quarter ng taon, halos 200 sa nasabing bilang ng kaso ang mga migrant workers. Ayon sa DOH, tumaas ito ng 1% kumpara sa naitalang kaso noong July hanggang September noong nakaraang taon. Batay naman sa kabuuang kaso ng migrant workers, 15 sa kaso ang mga babae, habang higit 160 ang lalaki. Ilang makabayang grupo ang suportado ang mga nilatag na reforma ng Pangulo nitong Martes. Tunghayan ang ulat mula kay Princess Castro. Suportado ng ilang patriotic at civic organization ang mga inilatag na reforma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagpapalakas sa transparency at accountability ng mga proyekto ng pamahalaan, partikular ang DPWH. Sa panguna ng Chairman Emeritus ng 4 na sibikong grupo na si Dr. Jose Antonio Goytia, kaniyang binigyang diin na ang pagprioridad sa mga reformang ito ay paanyaya sa publiko na maniwala muli. Ipinapakita nito anya na handa ang Pangulo na ayusin ng matagal nang dapat ayusin. Ito ay kasunod ng Legislative Executive Development Advisory Council meeting sa Malacanang kung saan hiniling ng Pangulo sa Kongreso na unahin ang mga reformang matagal nang ipinaglalaban ng taong bayan. Kabilang dito ang Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List Systems Reform Act, at Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o pagbibigay access sa publiko hinggil sa paggastos ng gobyerno. Sa isang press conference sa Malacanang nitong kamakailang, binigyang diin ng Pangulo na layunin ng mga reformang ito na maiwasang maulit ang mga isyu ng katiwalian gaya ng nangyari sa flood control projects ng DPWH. Ani ni Goytia, hindi nabubuo ang reforma kung walang tapang dahil madalian niyang umiwas ngunit mas mahirap ang kumilos para sa bayan, bagay na ginawa ng Pangulo. Ayon pa kay Goytia, ang pagkukumpuni sa sistemang ito ay mahalaga upang maibalik ang tiwala ng publiko at magkaroon ng mas patas na politika. Sa isyu naman ng political dynasty, bagaman matagal na itong umiiral sa sistema ng bansa, madalas itong pinag-uusapan ngunit bihira itong umusad. Ding pahayag ni Goytia na sa kabila ng ingay at intriga, nananatiling nakatuon ang Pangulo sa matatag na pagpapatupad ng reforma. Samantala sa panig naman ni Akbayan Party List, Representative Percy Sendanya, ginawa umano ito ng Pangulo upang pahupain ang galit ng taong bayan sa korupsyon o katiwalian sa gobyerno. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagbabala sa publiko ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ukol sa di umano'y kumakalat na Christmas bonus para sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Paglilinaw ng DSWD, wala umanong 5,000 pesos o 7,000 pesos bonus ang ipapamahagi ng kagawaran dahil ito ay fake news mula sa Facebook page na Philippine News Update Today's Headlines. Paalala ng departamento, mag-ingat sa mga link na nagsasabing makakakuha ng ayuda kapalit ng pagsagot ng form para makapaglista sa mga mabibigyan ng bonus. Ang pag-click sa mga ito ay maaaring scam para makakalap ng personal na impormasyon at magdulot ng identity theft, financial loss o panlilinlang. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 183 kaso ng HIV na itala sa mga migrant worker nitong quarter 3 ng taon. Bawas singil sa kuryente ngayong buwan, ipapatupad ng Meralco. Benepisyong hatid ng AI, pinag-aaralan ng Malacanang. Kampo ni Atong Ang, planong maghain ng motion for reconsideration kaugnay ng desisyon ng DOJ. Lifetime validity ID ng permanent PWDs, itinutulak maisabatas. At ilang rallyista para sa West Philippine Sea, sumugod sa harap ng Chinese Embassy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa.
Ito ang News Force.